Yan, good morning po sa bawat isa. Kamusta po ang lahat? Praise the Lord! Sino po dito ang mga pinagpala? Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Isa pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Tunay po na mabuti ang Diyos. Amen! Nakasakasama po natin sa nagdaang buong linggo. And salamat sa Panginoon dahil muli po namin kayong nakita, nakasama ngayong araw na ito. And binabati din po namin ang ating mga kasama sa FB Live. Thank you for joining us today. Patuloy po na samahan nyo kami as we worship our one and only living God. Amen? Amen. Sabi po sa 1 Timothy, 2 Timothy rather, chapter 1 verse 7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. God did not give us the spirit of fear, amen, and timidity, but of power, love, and self-discipline. The battle is not easy, but there will be fresh mercy and sufficient grace available for each and every one of us. Amen? Sabi po ng salita ng Panginoon, yung biyaya niya, His mercy and grace is new every morning. Nare-renew siya every morning, every day. Kaya, you don't need to do it all by yourself. God is always sending help. Amen? So let us not worry about tomorrow. Amen? Dahil yung bukas marami na po siyang, yung ngayon pa lang marami ng alalahanin, yung ngayon pa lang may sarili ng alalahanin. Ang Panginoon ay may inilaan na tulong, may inilaan na biyaya sa araw na to at sa mga susunod pang araw. Dahil tapat ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran. Amen? Tapat ang Panginoon na ang sabi sa kanyang mga salita, be strong and courageous because I will always be with you. Amen? Sige pa, tayo pong tumayo. At patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. Patuloy po nating yakapin ang pag-comfort, ang kapahingahan na sa Diyos lamang nagmumula sa umagang ito. Amen? Hallelujah, Lord. We welcome your presence in our midst. Lord, we thank you, Jesus, dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay. Nandirito kami dahil sa biyaya niyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami ay pinagtagumpay niyo sa nagdaang buong linggo. At kami ay nandirito magpupurit, magpapasalamat sa inyo, O Diyos. Walang iba kaming itataas sa lugar na ito, kundi kayo lamang aming Panginoong Jesus. And Lord, let your glory fall in this place, Panginoon. Patuloy, Lord, na ang kaluwalhatian niyo lamang ang bumalot sa lugar na ito, O God. Kami din po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon. Create in us a pure heart, Lord, that we can hear you, that we may hear you. We may see your glory in this place, Lord. Makita at maranasan namin ang kapahingahan na hinahanap namin dala ng buong linggo na aming kinaharap. Salamat, Lord, sa biyaya mo na tunay na bago tuwing umaga. Hindi kami mauubusan ng biyaya mo. Kaya naman ang dala namin sa umagang ito ay walang kasing taas na papuri at pagsamba na sa inyo lamang namin itinataas, Panginoon. Lord, patuloy na gamitin nyo ang lahat ng inyong mga anak na tatayo sa umagang ito, na kayo lang at walang ibang maluhati, Lord. Let this church be a channel of your blessing to your people, Panginoon. Be the channel of your blessing sa bawat makakapakinig ng worship service na ito, Panginoon. Walang iba pong maitaas, walang ibang mapapurihan, kundi kayo lamang nag-iisa naping Diyos, aming Panginoong Jesus. Sa iyo lang po ang walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Ayan. Basahin po natin. Sabayan niyo po kami. Purihin si Yahweh. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa, pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh! Palakpakan po natin ang Panginoon! Hallelujah! At patuloy po natin siyang bigyan ng papurit pasasalamat sa pamamagitan ng pag-awit, ng mga awiting sa kanya lamang natin inaalay.
Jesus. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, kamayan po natin ang ating mga kapatid. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Hallelujah. Let us declare and claim. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, your goodness and your love will. Come on, church. Declare it. Woo! I will remember your mercy and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, you're good. Come on, church. And your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Hallelujah. Your goodness, Lord. Thank you, Jesus. Let us enjoy the presence of the Lord in our midst. Hallelujah, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po natin palakpakan yung nag-iisang Diyos na buhay, na hindi tayo iiwan o pababayaan. Ang pag-ibig niya kahit kailan na hindi magkukulang sa bawat isa sa atin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Yes, Lord! Ika'y aking sasambahin.
mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Walang iba, Panginoon, kayo lang at walang iba, oh Jesus. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig ko'y sapat sa kanino man. Hindi siya magbabago. Hallelujah! Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, hallelujah! Hallelujah! Muli po, ulitin natin. Itaas po natin ang papuri, pagsamba. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. O Jesus, Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking yes, Lord! Come on, church! Hallelujah! Tanggapin niyo, Panginoon. Lahat ng papuring sa inyo lamang namin itinataas, O Diyos. Ika'y papupurihan. Walang iba, Panginoong Jesus. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin. Come on, church! Oh, Jesus! Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, yes, Lord! Walang iba, Panginoon! Sa uling pagkakataon, ika'y aking sasambahin. Yes, oh, Jesus! Walang iba, Panginoong Jesus! Mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Walang iba kaming pasasalamatan, Panginoon, kundi Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah! Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Amen? Napakasarap pong damhin ang presensya at pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Amen. At kahit kailan, hindi magkukulang ang Diyos
sa bawat pangangailangan natin, sa bawat haharapin natin, kahit kailan ang biyaya niya ay hindi magkukulang. Wala po tayong ibang dapat gawin, kundi itaas lamang sa Panginoon ang ating pag-asa, ang bawat alalahanin, ang ating mga buhay. Hallelujah, Jesus. Patuloy nating yakapin ang Panginoon sa umagang ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Tunay na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Hallelujah. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit kailan hindi ka niya iiwan. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Salamat, Panginoon. Sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito.
walang pinipili ang puso ng Diyos. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Oh, Panginoong Jesus, biyaya mo'y sapat at higit ang Panginoon. Laging lang ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo, Diyos. Inibig mo kami. Nilinis. Pinagaling. Dininig. Tinanggap na anak sa iyong kaharian. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Dahil ang biyaya mo ay walang katulad. Ang pag-ibig mo ay walang makapapantay. Kami man ay makasalanan, Panginoon. Lagi mong pinapaalala na kami ay mahal mo. Lagi mong pinapaalala na bagamat kami pilit lumalayo, hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na araw-araw ay nararanasan namin. Salamat sa biyaya mo na hindi nagkulang noon pagsimula ng aming mga lahi. Hindi nagkukulang sa aming panahon at hindi magkukulang sa mga susunod pa naming salinlahi. Patuloy ka maghari sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka, Panginoon, na maghari sa puso ng bawat isa. Panginoon, ang mga pusong ito, O Diyos, ay sa inyo lamang namin tinataas. Kayo lang ang nakakaalam ng laman ng mga pusong ito, Father. And we know, Father, that you have the best plan for each and every one of us. Hindi man nakikita ng aming mga mata, hindi man nadidinig ng aming mga pandinig, hindi man nararamdaman ng aming mga katawan, pero alam namin na ang plano mo, ang pinakamainam para sa inyong mga anak. Kaya patuloy namin dalangin, Panginoon, sa paglakad namin sa buhay na ito. Hindi kami manghinawa sa pag-asa na pinangahawakan namin. Ang pag-asa namin na nagmumula lamang sa inyong Panginoong Jesus. Patuloy po natin papurihan, sambahin, awitan ang ating nag-iisang Panginoong, ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito
dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo'y di mapapantayan. Jesus, walang hanggan. Sabay-sabay po tayo. Dapat sa buhay ko, lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, yes Lord, sa'yo lang Panginoong Jesus. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakila mo di mapapantayan. Oh Diyos, dakila. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, walang iba, Panginoon. Jesus, sa'yo ang karangalan. Ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa
sa'yo. Come on, church! Ibigay ang pinakamataas na pupuri! Yes, Lord! Sa'yo lang ang yan! Sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Walang ibang Diyos! Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Come on, church, open up your lips. Ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Sa huling pagkakataon, pupurihin ka! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ating pong awitin. Pupurihin ka sa awit, itataas. Come on, church. Muli pa sa huling pagkakataon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Palakpakan po natin ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang napakabuting Diyos ng ating mga buhay. Malakas na palakpak para sa ating Panginoong Hesus na walang katulad, ang kalwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan na walang makapapantay. Hallelujah, Jesus! Can we say hallelujah? Thank you, Jesus, sa iyo pong lahat ng papuri, lahat
Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Napakasarap pong ibigay ang lahat para sa nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus, and let us all pray. Hallelujah, Lord. We thank you for your presence, Lord. We thank you, Jesus, for dwelling in this place, Father, for dwelling sa puso ng bawat isa, Panginoon, na nandirito. Patuloy ka maghari, patuloy ka mangusap, Panginoon, sa bawat isa na nandirito. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig at biyaya mo, O Diyos, sa bawat isa sa amin. Walang hanggang pasasalamat, walang hanggang papuri sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Maaari na po tayong magsiupo. Lolo. Lolo, sound check. Sound check. Hello, hello. Yeah, man. Amen. Sige po. Alright, let's settle down. Sabay-sabay tayo. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Ayan. Sige, sabihin mo sa katabi mo, ako'y nagagalak at ikay nandito ngayon. Okay, kung ang katabi po natin ay mahal natin sa buhay, pwede nating yakapin at sabihin, I love you. Kung hindi mo po kilala yung katabi mo, please, relax lang, wag. Okay? So tayo po ay nagpapatuloy sa ating series na Stand Out for Christ, na kung saan tayo po ay tinuturuan sa book of 1 Corinthians, no? Kung saan po tayo ay ma-identify ang mga problema, paano itong masusolusyonan, at paano tayo mamumuhay para kay Jesus dito sa korap na mundo na atin pong ginagalawan ngayon. So tayo po ay lagpas na. Madami-dami na tayo na-discuss para sa series na ito. So by this time, dapat po marami na tayong idea on how to stand out for Christ. Okay? So before we start sa ating pong panimula, let us all watch this clip. Songs about sex. Sex? Na na na, come on. Na 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 na, come on, come on, come on. 'Cause I may be bad, but I'm perfectly good at it. Sex in the air, I don't care, I know the smell of it. Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me. 'Cause I may be bad, but come on, I like it can. Sex, baby, let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. All right. Let's talk about A sex. little bit. Let's talk about sex, Baby, baby. all through the night I'll make love to you like you want me to. And I guess that's just the woman in you that brings out the man in me. I know I can't help myself. You're all in the world to me. It feels like the first time. It feels like the very first time. Enjoy na kayo. Okay, no? As we can see po, no, sa ating clip na pinanood, parang napakadali, napaka-easy. Wala lang sa kanila ang sabihin, ang salitang sex. Ano po? Imagine sa mga songs, sa mga nilikhang sulat, no?
ganun kadali para sa kanila ang sabihin ng salitang sex. So eventually, whether we like it or not, yan po ay papasok sa ating kaisipan. Buti tayo. Tayo ay matured na, tayo ay matanda na sa ating edad, especially kung tayo ay may mga asawa na. Di ba? Alam na natin kung ano ang kahulugan yan. Alam na natin kung ano yan. Paano ang kabataan? Paano sila? Kung ganito pala yung mundo na ating ginagawa na kung saan napakadali lang sabihin ang salitang sex. Okay? So, ano ang naging resulta sa kasamaang palad? Ito po. HIV cases of 2025 tumaas po ng 500% sa Pilipinas. Daily, 55 new cases po ang naitatala. Okay? At ano nangyayari? Sino ang affected? Yung mga batang nasa gulang 15 hanggang 24. Most of the cases po, majority ay within this age group. Napakabata, 15. No? 15, naglalayo pa ako ng Power Rangers eh. No? Yung panahon ngayon, iba na talaga. Okay? So around 55, as I said kanina, around 55 new cases po ang naitatala every day. Every day po yan. No? At 95% ng mga naitatalang cases ay within male. At nakukuha po sa male-to-male transmission. No? Yes. Whether we like it or not, ayan po ang reality. Ayan po ang nangyayari sa ating kasalukuyan. So, paano nga po ba ang dapat natin gawin? Paano ito maiiwasan? Paano ito masusolusyonan? Maybe we can say to stop pornography. Yeah, pwede, makakatulong, maaari, para hindi makurap ang ating mga kaisipan, hindi maagang mamulat ang ating kabataan. Yes, we can say that. Pwede rin natin sabihin na say no to fornication, say no to adultery. No to adultery kasi kung isa lang naman talaga ang partner mo, walang mangyayaring transmission ng HIV. Di po ba? Okay? And last, pwede rin natin sabihin na stop addiction. Addiction saan? Sa mga maling bagay, sa paggawa ng masama. Ano po? So, lahat yan maaaring makatulong, no? Pero on this day, what we're gonna discuss, what we're gonna talk about, mga kapatid, is having a fresh look at things. No? Bagong pananaw, bagong perspective. Fresh look. So, sige po. Let us pray. Samahan niyo po akong manalangin. Lord, we thank you, Panginoon, sa isa namang araw na kami ang nagkatipon-tipon, nagkasama-sama pa sa iyong ngalan. Salamat sa isa namang linggo na nagdaan na kami patuloy mong iningatan, kami patuloy mong ginabayan, Panginoon. Sa araw po na ito, we pray, Father, na kayo po ang magbukas ng aming puso't isipan nang sa gayon ay malayang makapasok sa amin naman po yung mensahe mo para sa amin ngayong araw na ito, Panginoon. Maging bukas ang aming isipan sa aming mga tatalakayin, Panginoon. Magkaroon kami ng open heart at open mind, Panginoon, para sa discussion na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy naming makita at makasalamuha pamula pa simula hanggang sa pagtatapos ng aming worship service na ito, Panginoon. Tago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran sa gayon na ikaw ang aming patuloy na makita at boses mo ang aming patuloy na marinig, Panginoon. Sa iyo po namin tinataas ang lahat ng bagay na ito sa tanging pangalan mo lamang. Amen and amen. Sige po. So, question. Tanong agad, no? Wala pa sa kalahati, may tanong agad. So, sino po sa atin ang natuto ng God's design for sex mula sa ating tahanan? Taas po ang kamay. Wala. Wala po sa ating natuto ng about sex sa ating home? Wala. Okay. Okay. So, kung ganun, sino naman po sa atin na nagka-idea about sex sa lansangan? When I say lansangan, it's our friends, magazine, music, videos, etc. Even I dyan po nagkaroon ng idea. Ako lang. Wala kayong natuto until now. Ako lang tumasi. Okay. Okay. So now, this is the pattern of this word, mga kapatid. Nakukuha natin, mali yung atin pong nakukuhanan ng source. Kaya, naiiba yung design. Naiiba yung tamang plano. Nakakalimutan natin yung God's design sa purpose ng sex. Ano po? Remember, we are created for a purpose. Tayo ay nilikha ng kawangis ng Panginoon. Ano man yung kabanalan na mayroon siya, ito po ay isinasalin sa atin.
Bakit? Ano yung purpose? Why we are created? Para po tayo ay maging tagapamahala ng mundo. At dahil napakalawak at napakalayo, napakalaki ng mundo, we therefore needed to procreate. Kasi hindi naman siya kayang pamahalaan ng isang tao lamang. Kaya tayo sinabihan na humayo at magpakarami. And the Lord allows us, ganun kabuti talaga ang Lord, no? He allows us now, while we are doing it, while we are doing the procreation, may kasamang happiness, may kasamang pleasure. We are delighted. We feel wonderful while we are doing it. Yun po yung blessing na kasama ng God's design for the purpose of sex. Ang problema po today, naiwan na yung purpose. Ang nakafocus na lang, yung saya while doing it. Yung pakiramdam na na-enjoy mo while doing it. Kaya ang society natin ngayon, broken. Madaming broken family, madaming hindi pagkakaunawaan at kung ano-ano pa. Para pong work. Yes, masarap sumahod, syempre. Sino bang may ayaw sa sahod? Pero huwag mong kalimutan na yung sahod mo, may kaakibat na responsibilidad. Hindi po tayo basta sa sahod lamang, papasok, aalis sa sahod. Hindi po ganon. That's not how it works. Okay? So now, as I said kanina, speaking of having a fresh look on things, it's like viewing the world with a new, fresh of lens. Pamilyar po ba kayo sa mga pictures na nasa screen? Kung hindi, sabihin mo, thank you, Lord. Kung hindi ka pamilyar dyan, sabihin mo, thank you, Lord. Wala, lahat kayo pamilyar dyan. Okay, so yan po kasi yung picture na makikita mo pag tinetest yung iyong eyesight. Makikita yung level ng gado ng mata mo, yung kung may astigmatism, tama na i-correct po yung eyesight. Tapos, bukod dyan, after mo magpa-test niyan, makikita mo yun to. Di ba? O yung nasa likod, basta pa po ba yung pinakadulong line? Kaya pa ba? Kasi kung hindi na, baka kailangan na natin magpasalamin. Wala namang masama doon. Huwag niyo ikahiya. Again, so, speaking of fresh look, na atin po pag-uusapan for today, it means something. F, for fixed sex mindset. RE, for restoring purity. S, sanctify others. And last but not the least, H, for have undistracted devotion. So, sige po, isa-isahin natin, Let us start with fixed sex mindset. Okay, let us read. Pumula sa 1 Corinthians chapter 7, verse 1 to 3, ang sabi po dyan, now, concerning the things about which you wrote, it is good for a man not to touch a woman. But because of sexual immoralities, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. The husband must fulfill his duty to his wife, and likewise the wife also to her husband. Now, alam natin in the previous lessons na may mga hindi po magandang nangyayari sa Corinto, sa Corinthian church. Mga immoral things, sa sobrang immoral daw, kahit yung mga hentil na unbelievers, hindi alam yung ginagawa ng mga taga-Corinthians. They don't know. It's unheard of. According pa nga sa scholars, hindi lamang premarital sex, fornication, adultery, homosexuality, bagos kasama din ang polygamy at concubinage. O hindi natin alam, maybe, possible, even bestiality. Or yung pagkipagtalik sa animal, sa hayop. Now, with all these things that are happening, they asked Paul. And Paul said, yes, it is good for man not to touch a woman. Why? Kasi nga, all of these immoralities na nagaganap. At kung hindi ka naman talaga married, why would you touch a woman? Di ba? So imagine, on that time, na sobrang easy access ang mga tao when it comes to sex. Talamak po na nagaganap. Talamak na nangyayari. Yung okay lang, kahit wala pa sa hustong gulang, hindi pa mag-asawa,
or sex with the same gender, kapwa lalaki, kapwa babae, with several people, hindi lamang sa asawa mo, bagos sa ibang tao din, with and up until today, sa kasamang palad, mga kapatid, it is still happening. Nangyayari pa rin po yan. Tama po ba? Okay? Kaya naman sabi ni Paul, it is actually good to control our sexual urges. Dapat po, we have self-control. Hindi yung pag na-feel mo, go ka lang. No, it doesn't work that way. No? Paul also wants us to remind that sex is a beautiful in the right context. Ang sex po ay maganda pag tama ang konteksto. Kasi ang tamang design, ang tamang pagkakadesenyo ng Panginoon is supposed to happen between one man and one woman who is married. Ulitin natin ha. One man and one woman which is married. Kasal po. Ano? Okay? At ang sabi pa dyan, at sa mga taong may mga asawa, wag po natin gawing excuse. Although may mga legit po, siguro na excuse na pwede tayong i-consider. No? Like for example, red alert, mga ganong bagay. Alam naman natin na ang ating mga misis may red alert or tinatawag nating buwan ng dalaw. No? Siyempre, in this kind of cases, hindi po natin pwedeng i-push at ipilit. No? Okay, so let us continue. No? So ituloy po natin ang pagbasa sa 1 Corinthians chapter 7 verse 4. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise, the husband also does not have authority over his own body, but the wife does. So wala daw po tayong otoridad sa ating mga katawan. Nung tayo po ay magpakasal, tayo po ay pinag-isa, kaya lahat ng meron ka ay pag-aari na ng iyong asawa. At gayon din naman siya sa iyo. Lahat ng meron siya ay pag-aari mo na. Kaya wag po natin ginagawang weapon, mga misis, ang lambingan sa gabi. No? Hindi po yung pag mag-aaway kayo, no access. Bawal. No? Hindi daw po dapat ganon. Dapat daw po we are freely giving it. Dahil ang ating kabiyak ang nagmamayari ng ating ng buong pagkatao po natin. No? In fact, sinabi sa verse 5, hindi na po natin isinama dyan. Ang sabi, stop depriving one another dahil duty natin ito. Kaya mamaya, pag uwi, kung may chance ka, sabihin mo, darling, o kung anumang term of endearment nyo, darling, here I am, reporting for duty. Okay? Now, maaaring ilan po sa atin may daladalang brokenness, trauma. Kaya mas minamabuti natin na huwag makipag-sex sa ating asawa. Yes, hindi po natin ini-invalidate ang mga experiences na yan. But just because meron po tayong mga na-experience na bad experiences, that doesn't mean that the Lord cannot make sex holy. That doesn't mean that He cannot mahal sa buhay ay napupunan natin, so they will not look somewhere else to find it. Yan po yung kaya tayo mapoprotektahan. Okay? So ngayon, nabanggit natin kanina, para parehas tayong may idea kung ano ang sex. So, imagine na wala tayong kahit na anong idea. Imagine na zero knowledge tayo. Or we look at it with a fresh look. Bagong-bago. Fresh na fresh. No? Try to imagine. Let us look on how the Bible is describing how beautiful it is in the context of marriage. Tingnan natin kung paano dinidescribe sa Bible kung gaano kaganda ang sex in the context of marriage. Ang sabi dyan, sa Song of Solomon, chapter 4, verse 9 to 11. You have made my heart beat faster. Wow, tumitibok-tibok ang bilis-bilis. No? Kapag tumibok ang puso. Sabi pa, you have made my heart beat faster with a single glance of your eyes. Sa isang sulyap mo lamang. Wow. Yun yung mga teenager feels, no? Yung mga kilig-kilig pa, no? How beautiful is your love, my bride.
How much better is your love than wine? Your lips, my bride, drip honey. Wow, sing tamis daw ng honey, yung labi ng kanyang kabiyak, no? Honey and milk are under your tongue, and the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. Di ba? Di ba ang ganda kung paano i-describe ang bagay na ito when it comes to the context of marriage? Kasi kung mapapansin nyo, ilang ulit niyang binanggit yung bride para malinaw. No? Ibig sabihin, asawa niya yon. Okay? Lahat ng senses natin gumagana while we are doing it. Dahil ganito po ito dinesign ng Lord. Yung pang-amoy mo, yung sense of touch mo, sense of taste mo, kasama, lahat. Kahit yung sense of belongingness mo, kasama. Kasi feel na feel mo yung pagmamahal sa'yo ng partner mo while doing it. Ano? It is a beautiful thing. No? It is a beautiful thing, mga kapatid. Sabihin mo nga, it's a beautiful thing. It is amazing. It is wonderful in the right context. Sa tamang konteksto po. Ano? So actually, sabi nga po ng mga scholars, when Solomon wrote this passage, ito po ay during his first wife, sa unang asawa niya. When everything is pure, when everything is new, when everything is fresh. No? Kasi alam naman natin later on na napakarami po ang napangasawa ni Solomon. Ano po? So let us continue sa Genesis chapter 2, no? Hatiin natin ang sabi sa una, for this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Okay? Yun ang sabi. Ayun, minsan, dahil hindi tayo sumusunod sa design, nalilimutan natin, hindi natin magawa yung ating duty. Why? Kasi ang sabi, a man shall leave his father and his mother. Ang ending, maaaring hindi po tayo bumukod. Kaya, imbis na gagawin mo na yung duty mo for tonight, hindi pa pwede. Gising pa si nanay at tatay. No? Hindi pa pwede. Gising pa ang mga pamangkin. No? Kasi, hindi bumukod, hindi sumunod dun sa design. No? Hindi magawa, nung magpakasal, nalimutan, hindi po lumipat ng ibang tahanan. At ang sabi pa dyan, and the man and his wife were both naked and were not ashamed. Ulitin natin both naked and not ashamed. No? Ang sabi, dapat daw po hindi tayo nahihiya sa ating kahubaran when it comes to ating partner. No? Nakakaramdaman lang naman po tayo ng hiya. When? Kailan? Kailan lang? Siguro dahil to some different reasons. Maaaring iniisip mo na dahil hindi ka na pure, no, na hindi mo na dapat ialay yung sarili mo sa iyong kabiyak, no, na you are broken, na you are this and that, na maaari sanang maiwasan at maaari sanang ma-avoid if we follow the right concept of sex, the right design, no? So this is how we can fix our sex mindset, by looking at it fresh again. We need to stand out and not go with the flow ng atin pong mga surroundings. We need to decide not to do it, or in case we are already doing it, we need to stop doing it, especially if we are not yet married. Amen po ba mga kapatid? Malinaw po ba? Okay, so let us